Yun oh, magandang araw mga kahombro ko. Kamusta ho kayong lahat dyan? Grabe. Grabe oh. Grabe tong mga kaganapan mga kahombro ko. Galit na galit ho si Norman Gusgusin today, ano? Napaharabang, basta, galit na galit ho siya. Napakatindi ho ng galit ni Norman, mga kahombre ko. Nako. Sa totoo lang ho, ako ho'y natatakot na ako sa buhay ko. Oo. Magandang araw, mga kahombre ko. Magandang gabi. Kakatapos ko lang kumain. Sana napanood nyo or mapapanood nyo pa lang yung content ko sa YT, no? Ibang content yan. Wala akong upload mamaya 7 p.m. Bukas pa. Yan na dapat yon yung upload ko ng 7 p.m. Pero di ba usually, noon, before itong Norman Mangusin arc, ang content natin lagi ay 4 p.m., di ba? Daily uploads, 12 or 4 p.m. So, ganun din naman today. Tama? Yes! Angry Mangusin ho is back. So, yan ang gusto natin. Ayan, 1,000 views lang, mga kahombre ko. 1,000 views lang. Now, meron ho ako napansin, mga kahombre ko, no? Sige, i-1,000 viewers mo muna. Para naman, worth it ito. Medyo madali lang to, mga kahombre ko, no? So, yan. Kasi actually, I'll rest now. Pahinga muna ako. I miss the legendary chair, yun dati. Oo nga eh. Wala na yun dito. Nandun yun sa kabila kong bahay, mga kahombre ko. Yun talaga, legend. Hindi na aabot na 1,000. Ang hina nitong Facebook ko na to. Lintik. Anyway, mga kahombre ko, as you can see, meron hong bagong kinakapikon or ikakapikon si Norman Gusgusin. Ayun ay kapag tinawag mo siya na patay gutom, hampas lupa, at pangit. Ayaw niya ho yun. Kasi he believes na siya ay mayaman at pogi at lalong-lalo na respetado ng tao. Hindi ho siya makakapayag, no, na sabihan siya ng mga ganyang bagay. Norman Mangusin, unfortunately for you, hindi ka naman masasalba, no, nang hindi mo pag name drop. Literal, man. Sobra mong hampas lupa. Yung utak mo pang hampas lupa, pampatay gutom. Hindi ka talaga nagre-research. Wala kang idea. Tama? Nako. Hindi porke hindi ka nagne-name drop, saved ka na. Safe ka na. Kasi once na napatunayan, which napaka-easy lang patunayan, na yung tao na pinupukulan ng salita mo, yung tao na ito, for example, that's easily libel na naman yan. Wala namang problema, Norman. Kasi, sabi ko naman sa'yo, pera, walang problema dyan, di ba? It's okay. Pero natatawa lang din ako, no, sa isang banda. Ano nga ba sinabi niya? Pokpok, ano pa nga ba yan? Ang daming mapapangit na, ayun. Ang sabi niya, mga kahombre ko, disgrasyada daw. Disgrasyada daw, mga kahombre ko, yung babae, no, na sinasabihan na iniinsulto ni Norman Gusgusin. Disgrasyada. Pero, ayon ho, wag niyo kakalimutan, ayon ho, sa kwento niya, no? Yung nanay niya daw, sabi niya, mga kahombre ko, sa kwento niya, yung nanay niya daw ho, ay may unang asawa. Tama? Unang asawa yung anak, yung nanay niya. Pagkatapos nun, kumbaga, parang kinabitan, no? Ni Dr. Pacifico Marcos, yung nanay niya. Sabi niya yon, mga kahombre ko, di ba? So, hindi ho ba yun ang ibig sabihin ng disgrasyada? Ganun ba ang disgrasyada? Diba? So, hindi ko alam kung para ba talaga to, kung kanino yung sinasabi mo,
o para ito sa'yo. Di ba? Tulad ng laging ginagawa mo, para sa'yo lahat yan. Di ba? Lahat para sa'yo. So, yes, mas demonyo pa kay Satanas si Mangusin. Totoo yan, mga kahombre ko. These guys, this guy is just out of his mind. So, dapat ho talaga bigyan ng leksyon. Pero syempre, wag ho sa masama, mga kahombre ko. Dapat sa legal way. Para talagang maganda. Mabagal ang proseso, no? Ng pag-abante ng kaso. Kaso pagka nangyari na, matindi ho talaga, mga kahombre ko. So, maghintay na lang tayo. Kumakain daw ng burat, pasmado ang bibig. Yes. Pero mga kahombre ko, kung isipin nyo, kahit yung kanyang ex-wife na si Mayu, sinasabihan niya rin ng ganyan. So, hindi na ho nakakapagtaka, no? Na kung sino-sino na lang babae ang sasabihan niya ng ganyan. Kaso, sa totoo lang, mga kahombre ko, wala naman hong ma-offend sa mga kalokohan niya na yan. Di ba? Siya yung na-offend. Kasi ni Real Talk patay gutom at hampas lupa. Pag Real Talk, Real Talk ho yan. Grabe ka naman, Mea. Binembang sa Belgium. Saan nilagay yun? Yung babae na yun, sa maleta. Walang passport yun Grabe ka naman. Grabe yun, mga kahombre ko. Antindi ho, ano? Pero, sa mamaya or bukas, kapag nag-live ho siya, sasabayan ko yan, mga kahombre ko. Magla-live din ako sa YouTube. At, uutusan ko kayong lahat. Live na mag-comment sa kanya ng mga sasabihin ko sa inyong i-comment. Pikuni, eto na ang next. Pikunin si Mangusin. Yan ang maganda. Dapat, iniisip niyo yan lagi. The more na mapikon si Mangusin, the more we win. Tandaan niyo yan. Kasi mga kawombre ko, this is just a waiting game. Everybody's waiting para sa Hoyo time, di ba? Habang tayo naghihintay, laruin na natin ang sagad. This is a freaking playground, man. Alam niyo yun? This is a game. Let's play it. But let's play it well. Okay? Anyway, meron pala ako, mga kahombre ko, meron akong challenge kay Norman Mangusin. Sabi ni Norman, alam ko na napapanood mo to. Napapanood mo to, ikaw pa ba? Sabi mo, mayaman ka. Bilyonaryo ka, trilyonaryo ka. Yan ang sabi mo, di ba? Ako, ay humbly na nagtatanong sa'yo kung sakali man, no, na mayaman ka talaga. Mag-flex ka nga. Sige nga. Mag-flex ka nga ng 1,000,000 cash. Yan ang gusto kong makita. Kung totoong mayaman ka, sabi mo di ba? Sabi mo, bilyonaryo ka, di ba? Flex ka nga ng gold at saka ng cash. Hindi. Sobrang okay naman ng gold. Kahit cash na lang, mag-flex ka. Di ba? Yan ang gusto kong mangyari. Di ba, mga kahombre ko? Kung ikaw ay mayaman, mag-flex ka ng pera, tama? Yun lang. MG, supot ka daw, sabi ni Gusgusin. Ibig sabihin, tinira mo na siya? What the fuck? Ibig sabihin, supot ako. Walang yaka. Anyway, galingan nyo ho, mga kahombre ko. Ayan. Sabi ng misis ko, patay gutom na hampas lupa, walang kapera-pera yan. Sa mga ganyan na comments, napipikon po siya. Kaya kung ako sa inyo, damihan nyo pa. Pero pag nag-live siya, pagtitripan natin yan, ha? I-camera nyo, ha? Talagang i-record nyo para lap trip. Masaya yan, mga kahombre ko. Tagal mo nang ginagawang laruan yon, Boss MG. Yes! Pero, mamimiss nyo rin yan. Mamimiss ho rin natin yan, mga kahombre ko. Kasi, darating ang panahon na talagang mahohoyo ho yan. So,
hanggat nasa labas, tuloy na laruin na natin, mga kahombre ko. Ayun naman. Game yun. O yan, Norman Gusgusin na. Ayan, ako, suggestion ko lang naman yan sa'yo. Kung totoong mayaman ka, challenge mo ko, pakita ka na 1 milyon. Okay? Lahat ng ipapakita mo, dodoblihin ko. O, ayan. Pag hindi ko nagawa yun, siya. Talo na ako sa'yo. Di ba? Sige nga. Pero wag yung mga properties, ayoko yan. Ayoko yan kasi pwede mong ituro kahit hindi sa'yo eh. Ang gusto ko, pera. Ayan. Ayan, gusto ko. Pag nagpakita ka ng 3 milyon, di 6 na milyon ang aking ipapakita. Pag nagpakita ka ng 6 milyon, 12 milyon ang ipapakita. Kasi nga, ayun, maiba naman ang larong to, di ba? Habang waiting tayo sa lahat ng... Waiting tayo, di ba? Na gumalaw. Pero mga kahombre ko, may sasabihin pa ako sa inyo. Ito, mahalaga to. So, yan ang challenge ko, Norman. Gawin mo yan, ha? Bawat ipapakita mo, dodoblihin ko. Tignan natin sino mas malupit sa atin, ha? Anyway, mga kahombre ko, meron akong balita sa inyo. Napapansin nyo ba? Sasagot lang kayo, ha? Oo o hindi sa comment section. Napapansin nyo ba na wala na si Casper sa mga live niya? Yes or no? Comment nyo sa comment section. Comment! Go! Comment! Yes or no? Nakikita nyo pa ba si Casper sa mga live niya? Yes or no? Ha? Grabe, ang bagal pala makipag-interact dito sa FB, no? Ang bagal, no? Bago lumabas yung sagot nyo, wala. Sabi ni Yulen Marcos, walang ipapakita si Kulao. Wala na. Hindi na siya mayaman. Ano? Sa tingin nyo ba? Sorry. Yung tungkol kay Casper, oo, hindi, mga kahombre ko. Ano, game? Puta, guys, ang bagal ng interaction, no? Sa FB, grabe. Yun, no? Ngayon pa lang, after 1 minute, saka pa lang, yes. Okay. Si Casper, mga kahombre ko, tinalaban na ng Sabrina. Yun! Si Casper ho, ay di umano, ay nagtatago na. Ang akala ni Casper, warrant na yun. Akala ho yan ni Casper, warrant na yun. Hindi niya alam, subpuena pala. Yan ang motibo kung bakit hanggang ngayon, hindi nyo na siya nakikita. Alam nyo na yan. Oo. Balita ko nga, na-disappoint si Casper. Oo. Alam nyo kung bakit na-disappoint? Naalala nyo yung yabang ni Casper noon? Boss, ikaw bahala sa akin, ha? Oo, ako bahala sa'yo. Sa mga kaso mo. Ayun. Wala. Sarili nga nung boss niya, hindi niya mapagtanggol. Ikaw pa kaya? Yan ang sinasabi ko sa'yo, Casper. Nako! Yan ang malupit. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, Norman. Ikaw ang naggamon. Imagine niyo mga kahombre. Isipin niyo to, ha. Una sa lahat, hindi ako taga Parañaque. Tama? Pero ang misis ko, taga Parañaque. Hindi siya nag-research. Diba? Gaipis nga ang utak eh. So, syempre ako, mga kahombre ko, 7 taon na akong tumira, no, sa Parañaque. Kasi alam niyo naman, ang negosyo sa Parañaque, negosyo namin, plus at the same time, nandun lahat ng opportunity sa akin. Bilang influencer ako, so sa Parañaque na ako. Lumipat ako from San Pablo to Parañaque. Tama? So, syempre, nakakuha ko na residency. Okay? Now, mga kahombre ko, nung nakakuha ko na maganda
na residency ko sa Parañaque. So, ang nangyari sa akin, dyan, ay syempre, doon ako nakatira. Dumating ako sa punto, mga kahombre ko, kasi alam niyo naman, San Pableño ako, di ba? Siya yung nagkaso sa akin. Sa Parañaque. Ay, hindi niya alam na actually, taga doon ako. Taga doon ako eh. Siyempre, nag-asawa ako, taga Parañaque, doon ako tumira. Kasi nasa Parañaque yung opportunity para sa akin bilang influencer. So, doon ako nagtrabaho. Hindi niya ko alam yun. So, syempre, mga kahombre ko, doon ako nagkaso. So now, Norman Gusgusin, ito ang tanong ko sa'yo. Hindi ka kasi nagre-research. Ikaw ang nagkaso sa akin sa Parañaque. Tapos, mamaliitin mo ang prosecutor's office ng Parañaque. Hindi ba ikaw ang pumili ng venue na yan? Ako hindi mo nga alam na taga Parañaque na ako Di ba? Kasi hindi ka naman nagre-research. Hindi mo alam na yung Lopez, misis ko. Wala kang idea. Wala kang alam. Hindi ka nag-research. Tapos, sisisihin mo ko kasi nandudugas ako sa Isabela naman. Ano yun? Ikaw ang hindi nag-research Di ba? Ikaw ang nagkaso sa Parañaque. Siyempre, may karapatan ako magkaso sa Parañaque kasi ito naman ako nakatira Ay, nako, Norman Gusgusin. Hindi kita maintindihan. Siyempre, si Casper, makikita rin dapat natin sa Parañaque. Ako ho ay San Pableño. Kaso, 7 taon na akong naka-reside sa Parañaque. Hindi ako katulad ni Gusgusin na nagkaso ako sa San Pablo, for example. No. Kasi hindi ko na yan domicile. Sa Parañaque na ako. Gets mo? Kasi nasa tama tayo, mga kahombre ko. Hindi ako baliw na magkakaso ako kung saan-saan. Kaso lang! Siyempre, yung mga magulang ko, ibang usapan na yan, mga kahombre ko. Ibang usapan na yan. Siyempre, yung mga magulang ko, sa San Pablo, siyempre, di ba? Bahala ka sa buhay mo. At, kung si Norman Gusgusin ay tunay nga na matapang. Dapat, Norman, meron akong challenge. Dapat papangalanan mo. Yung babae na disgrasyada, pokpok, kumakain ng tito, dapat papangalanan mo yan. Dapat. Huwag kang mag-imbento o kaya, ano pa bang gagawin mong pagmamalinis? Patong-patong na yung kaso mo. Kung madagdagan ng isang patong, okay na yon. Hoyo ay hoyo. Di ba? Dapat matapang ka, pangalanan mo. Oo. Di ba? Darating, February 3. Di ba? February 3, may hearing. Tama? Makikita mo, buong pamilya, doon. Masampiga ka. Di ba? Gawin kang bola doon, ng pamilya ng misis ko. Ikaw na yun. Bahala ka sa buhay mo. Di ba? Yan ang magandang laban. Di ba? Gagawin kang bola niyan. Dribble ka dyan. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Di ba? Kapag nagsasalita ka kasi, dapat, may tuwid. Dapat matuwid ka. Huwag ka magsasalita nang duwag ka. Kasi kapag duwag ka at humarap ka sa taong pinagsasalitaan mo ng kung ano-ano, mahirap yun. Kasi hindi mo naman kilala yung mga tao na yun Wala silang kinalaman sa'yo. Dinamay mo sila, sinasagot ka nila, pero ikaw ang nauna. Delikado yung ginagawa mo, Norman. Anyway, sa tingin ko naman, mga kahombre ko, wala naman na atang mangyayari, no? Sa tingin ko, kahit anong gawin,
Sa tingin ko kahit ano sabihin natin kay Norman, tapos na po yun. Hindi na niya yan kay para, hindi na ho yan maliliwanagan si Norman. Tapos na ho tayo sa ganyan. So, no chance. Yun na yun. Ayan, isa pa. May pangpiyansa naman kuno, patay gutom na kulaong. Hindi ko lang alam. Meron pampiyansa kung isang count lang. Paano kung hindi isang count lang? Tandaan mo, Norman! Pansinin nyo, hindi niya na nauulit. Pansinin nyo, hindi niya na nauulit. Yung regarding sa kinakaharap niya sa akin sa Parañaque, hindi niya na nauulit. Kasi, kinakabahan? Oo, kinakabahan, mga ka-hombre ko. Anyway, hanggang ngayon, yung 40 million pesos daw niya na humanitarian, wala pa rin tayo nakita. Yung mga kasundaluhan, wala pa rin tayo nakita. Kapulisan, wala pa rin tayo nakita. 40 million pesos daw, mga ka-hombre ko. Take note, 40 million pesos ang ipapamigay niya. Isang wheelchair pa lang ho at isang sako ng bigas at isang gantong kaliit na box lang na grocery kuno ang napamigay niya. 40 million pesos. Anyway, good luck sa'yo, Norman. Marami naghihintay. At ito ang pinakamaganda, mga ka-hombre ko. Bukas, ilalabas ko na ho ang interview, 7 p.m. sa isang mami. Okay, marami ring mga pruweba dyan, magsasalita na siya. First, taga UK po ito. Pangalawa, content kay Norman Gusgusin. Pangatlo, na-interview ko na po kagabi. Yung isa sa napakalaking tao, mataas na tao. My God, man. Magugulat kayo lahat. Hindi nyo yan ine-expect kahit kailan. Hindi nyo ine-expect na, wow, grabe may interview pala to ni Boss MG. Wow. Great yon, mga ka-hombre ko. Magugulat kayong lahat. Ito na po yung pinakamalaking pangalan, no, sa lahat na na-interview ko. Hindi pa ako nakakapag-interview ng ganun. Sa Friday yan, mga ka-hombre ko, ha? Bukas, iba yung content. Tungkol sa interview ko sa isang mami niya dati. So, yun lang, mga ka-hombre ko! Isang truck daw ng wheelchair. Yun, o, di ba? Wala. Isang piraso. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Baka nga, sa totoo lang, mga ka-hombre ko, baka nga mas okay pa si Val Matubang dyan, eh. Kasi kahit pa paano, nagpapatayo ng bahay, kahit bahay ng kalapati lang yung bahay, pero may napagawang bahay. Ito talaga, mga ka-hombre ko, wala talaga to. You will need to be careful, guys. Be careful, ha? Mag-ingat kayong lahat. Nadampot na daw si Kulaong. Hindi pa naman ata, mga ka-hombre ko, kasi wala pa naman ata siyang warrant of arrest. Tama ba? Kasi hindi ko alam yun, eh. Anyway, mga ka-hombre ko, hanggang dito na lang. Casper, kung ako sa'yo, ha? Pumunta ka na dito. Saan? Eto. Casper, alam mo, ang tanga mo, ino-ofera na kita. Sabi ko, halika dito, Casper. Pumunta ka dito sa akin. Ito, Casper, come. Come to Papa. Come to Papa, Casper. Come to Papa. Ha? Magpa-interview ka na. Ilaglag mo na yung amo mo. Ilaglag mo na yan. Pagka maganda ang kanta mo, baka mapatawad ka pa na mga ka-hombre ko. Mga ka-hombre ko, may question ako sa inyo. Pagka ba napakaganda ng kanta ni Casper? Pag ba maganda ang kanta ni Casper? Papatawarin nyo ba siya? Iaatras ko ba yung kaso? Sige nga, sumagot ka kayo, yes or no?
Come to Papa Casper. Baka sakaling matanggal ang kaso mo. Baka sakali. Ano mga kaombre ko, sagot? Sagot! Yes or no? Yes or no? Ay, naka-live na daw siya? Ay! Tingnan ko nga. Ayan. Pekonin natin kung totoong naka-live yan. Tingnan ko nga. Kagago, one love. Okay. Tira natin. Kung naka-live to, alam nyo na gagawin. Naka-live ba siya? Hindi naman. Ano ba yan? Oh, mapapatawad ba natin si Casper? Mga kahombre ko. Hindi naman siya naka-live eh. Sayang. Mapapatawad ba si Casper? Basta magandang kanta't nasa tono. Casper. Ay! Patay! Ang dami rin nagsasabing tuloy daw ang kaso, Casper. Yun. Siguro, kapag na-interview na kita, di ba? Then, napatunayan sa video, no? Na napakaganda mong kumanta. At maraming pruweba, siya. Baka sakali, di ba? Titingnan natin, babasahin natin ang comment section sa YouTube. Kung hindi ka daw sintonado. Di ba? Kailangan kasama niya ikanta si Susan Goodman. Yun, okay. Ayos yan, sabi Filipino lawyer. Okay po. Sige. O dapat kasama mo daw ikakanta si Susan Goodman. Okay? O, kung! Di ba? Come here, son. Punta ka na dito, anak ko. Pakantahin ka namin dito. Casper, isang message lang ako. Ilaglag mo na yan. Bahala ka. Wala kang kapera-pera. Mahirap yan. Diba? O, basta daw magandang kanta mo, iuurong ko ang kaso ko sa'yo. Diba? Kasi wala, pakyo-pakyo lang naman sinasabi mo. Wala namang, una sa lahat, wala ka namang utak. Kasi usually kahit pagta-trash talk, dapat lalagyan mo ng utak kaso wala kang utak. So walang kwenta yung kaso mo, yung kalokohan mong pinagsasabi, di ba? So, yun. Yun lang mga kahombre ko. So, I think I'm out for today. Totoo ba? Oo nga, no? Naka-live nga siya. Okay. Eto na. Hombre ko, naka-live pala. Ay, nako, masaya to. Eto na. Ayun, oh. Sige, ha. Sabay-sabay, ha. Isang bagsakan, mga hombre ko. Isang bagsakan. Okay, isang bagsakan. In 3. Eto ha, i-type nyo, i-comment nyo. Patay gutom, hampas lupa ka. Patay gutom, hampas lupa. In 3, 2, 1. Comment sa YouTube now! Bilis mo tayo! Comment nyo! Babasahin natin comment nyo! Comment nyo, bilis! Comment nyo! Boss, nakamute ka. Yan na. Uy, grabe naman to. Dali, naghihintay ako. Hampas lupang, ano yun? Hampas lupang patay gutom. Bilis, comment nyo! Actually, medyo mabagal ang medyo mabagal. Pero sige, go, hampas lupa. O yan.
Hampas lupa! Yan na. PG ka daw. Hindi, ikumpletuhin mo. Patay gutom dapat. Hindi mapipigo niya ng ganyan. Ano ka ba? Go! Go, 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 go! Comment kayo! Kasi gusto kong malaman nito na hindi po nasayang yung pagpapadala niya sa akin ng message. Grabe, pumayat na si Kulaong, oh. Translate po sa Tagalog. Grabe. Hampas lupa, yun, oh. Hampas lupa, hampas lupa. Ay, isa pa lang naman. Puro walang sounds. Ba't ganun mga comments? Yung bilisan mo! Patay gutom, hampas lupa. I-comment mo na! Nakamute. Patay gutom, hampas lupa ka. Dapat sunod-sunod. Patay gutom, hampas lupa. I-comment nyo, sagad. I-dislike nyo yan. Oo. Hindi dito. Dapat doon sa kanyang live. Grabe naman. Dapat doon kayo sa live para lap 3. Pag-tripan natin. Sir Apo Francis Leo, yung pong Apo, hindi po yung lolo. Grabe. Yun po ay tanda na. Ganito pa. Grabe, Boss FLM, shout out. Grabe, miss na ni... May nagpapalipad talaga sa gunggong na to. Pagputok ng araw, hindi lamang po wheelchair ang matatanggap nyo. Hindi ko alam. I think ganito. Ang hina pala siguro ng FB, no? Siguro sa YouTube. Ayan, 2. Dead Hunger, 3. Ah, mahina pala. Ah, ito, ngayon pa lang. Yan o, hampas lupa, hampas lupa, hampas lupa. Ah, ngayon. Ang bagal pala, ang bagal. Ang bagal ng ano. Hampas lupa, hampas lupa, hampas lupa, hampas lupa, hampas lupa, hampas malangsa. Yan, ngayon pa lang pala. Hampas lupa. Patay gutom, guys. Patay gutom, patay gutom. I-comment nyo. Hampas lupa, hampas lupa, hampas lupa. Hindi ka na, aresto ka na. Kita ko sa post sa FG. Hampas lupa. Hampas lupa, hampas lupa. You know, ang dami na, pero okay lang. At least sometimes ang FB ay nag-work. Tama ba? Hampas lupa, hampas lupa. Guni-guni mo lang na walang sound. Hampas lupa. Dapat, dyan ho siya mapipikon. Kapag kinomenta niya, patay gutom, hampas lupa. Ayan, oh. Hampas lupa, hampas lupa. Hampas lupa, hampas lupa. Pagputok ng araw. Okay? Ayun, oh, ang dami. Oo, medyo delayed. Delayed sa FB, delayed sa YT. Sige, comment pa, hampas lupa. Lakasan nyo. Ayan, oh, sa YT niya. Hampas lupa, hampas lupa, hampas lupa, hampas... Yan na. Yan na, yari na naman kayo. Mapipiko na yan. Mga baliw kayo. Ayan na. Mababaliw kayo. Mababaliw na naman yan. Hampas lupa, hampas lupa. Yan na. Patay. Patay ka kulao. Ayan na. Hampas lupa. Patay gutom. Walang makain. Walang yan. Ah, nag-mute siya. Okay. May nag-mute. Hampas lupa. Grabe kayo. Binabalik yung kabulastugan ko. Sorry, tawa ako ng tawa. Boss MJ, babalikan ka niya, baka ma-counter ka. Hindi ba? Hindi naman. Wala naman akong ginagawa. Pinapa-comment ko lang naman kayo, hampas lupa. Hindi naman ako yung nag-comment. Natanggap ko po yung video message nyo. Bukas na bukas po. Oh, di ba? Darating po dyan. Sir, nakatago ka. Ano ba yan? Kriminal puta. Puro hampas lupa yung comment, oh. Po sa pagtitiwala niyo. Ayos pala, oh. Di ba? Is it fun? Ayun lang. Mga kaombre ko, bitawan nyo na yan. Sabay-sabay tayo, ha. Mag-out na tayo even sa live niya. Sayang naman to, 2,000 viewers din. Wag. Or, better yet, i-dislike nyo na lang. Bago kayo umalis sa live niya, dislike, comment hampas lupa, and that's it. Good night, mga kaombre ko. Walang
Good fucking vibes. Hampas lupa.